dayon mga igsoon ang atong pagtuon sa biblical prosperity ika-59 na ni natong pagtuon. And andamay inyong Bible daan sa Isaiah chapter 54. Isaiah 54. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us strength. And thank you, Lord, for allowing us to be in your church and allowing us to hear the message, your instruction, O God, regarding biblical prosperity. And please use me, empower me tonight to deliver your message according to your will. And this is for your glory, O Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Tent of Triumph. The Tent of Triumph. Pasabot aning tent, kanang imong location, kanang imong balay, kaning atong simbahan. Mao ni atong tent karon, mao ni diri ta nagsugod unya from here to Triumph. So imagine nato mga kaigsunan, kung unsa ra may naa nato, dili na siya kawalan. Kung ato nang isalig sa Ginoo, whatever you have, that might be your tent. That might be the beginning of your journey. But kung musunod ta sa Ginoo, atong iintrigo sa Ginoo, isalig nato sa Ginoo ang atong kinabuhi, padulong gina dito sa kalampusan. Mo na nakanindot mga kaigsunan. 3 things in this message. Number 1, fruitfulness after barrenness. Fruitfulness. Na ay fruitfulness. Kung mayroon ka barren, that's, kuha na siya, kanang, that's it. Murabag dead end na ba? Barren na good. So, God can do miracles. Nothing is impossible with God. We believe in that, mga igsoon. Ituo ta, lana sa Bible, gisulti na niya, dili na buhat-buhat, dili na mugna-mugna sa utok sa tao, kundi makita gyud na nato nga gisulti na sa Bible that with God, nothing shall be impossible. Pero ang gi-catch up na sa mga tao, wala imposible sa Ginoo. Pero wa nila gikuha dito with God. Di ba? Ila lang jump into conclusion nga bisag wala sila nagkuyog sa Ginoo, bisag wala sila nagtuon or naminaw sa instruction sa Ginoo, bisag ang ilang gibuhat dili kabubuton sa Ginoo, dili mao isugo sa Ginoo, wala gialaw sa Ginoo, pero nikupot sila nga verse, mo na nga way mahitabo namak ang Ginoo. Kay with God man. So make sure nga ang gibuhat nimo kabubuton sa Ginoo, mo na with God. Dili kay imo ra nang gusto unya against ang Ginoo nang imo gibuhat, makatawag ba ta na with God? Amo na dili siya posible. Mo na dili nimo makita mga kaigsunan nga tungod kay ikaw nakadawat na maka ni Kristo, na anak na magka sa Ginoo, madato na ka. Di ta kaingon na. Because prosperity in this world is a blessing from the Lord. Kabubuton sa Ginoo kung iya nang i-allow sa imong kinabuhi o dili. So magdepende na sa imuhang nasabtan kabahin sa kabubuton sa Ginoo. Gikinahanglan ba na nimo o makadaot na nimo? Again, ang concern sa Ginoo is ikaw. Ang Ginoo wala siya sa atong kinabuhi para i-destroy ta. Ang Ginoo naa sa atong kinabuhi para i-build ta, mga igsoon, nga monindot ang atong kinabuhi. Wala siya daotang tinguha, wala siya daotang nga intensyon. Mabito na goal kayo kung ako'y Ginoo, mga igsoon, magtanaw ko sa kasimbahanan sa tibok kalibutan, lagi mga adlaw nga ang mga tao wa gyud pakabana sa panahon sa panibahon. Ngano ang Domingo, dili man siya ingon sa usa ra ka church, duha ka church, lima ka church. Tanan nga simbahan, muhiyos gyud ikahapon. Ang uban gabi ilahang ikaduhang ka service, manghiyos gyud ikagabi. Kimong ka mga dagko, mga mega churches, mga igsoon, ang kanang morning hala apil abot dito sa balkoni, bisag asa tanang room, magbarog ang uban, pero ini kahapon mga igsoon, paong ang balkoni. Kaya nga naman, di gani mapuno ang main floor. Anak ka sad kung imong kanang bitang hunaw-naon nga ang Ginoo nagtan-aw sa iyang simbahan. Mao na nga pirting lisura kung di ta kasabot sa kasing-kasing sa Ginoo. So, naa magyud nay portion sa kinabuhi nga tao nga matawag siya barren. Pasabot
kung Kristohanon pa na, ang gusto sa Ginoo mamunga ta, pero wa kay bunga unsay tawag. You're just like the fig tree. Nga gi-expect sa Ginoo nga mamunga, pero walay bunga, mga kaigsunan. Pag maagian na ka sa Ginoo, unya, ikuan na, kanabitaw, kolektahon na ang bunga. Basig matunglo ka. Sama sa fig tree ba? Muna daghang mga Kristohanon, wala gyud hantod silang kamatayon, wala gyud mapusli sa Ginoo. So muna nga every time makadungog tag instruction mga igsoon, ato gyud ang paminaw na Ginoo mamunga man itaw eh. Kinahanglan man tayo mamunga kay giluwas na mata sa Ginoo, gitagaan tag misyon. So dapat dili ta mahimong barren mga igsoon. All right? So fruitless ang atong kinabuhi karon, dapat kanang mahimo na tang fruitful. Di ba? Dapat mahimo na tang fruitful. According sa atong point, fruitfulness, dili fruitlessness, kundi fruitfulness na after barrenness. So, prosperity starts with praise even before the provision arrives. Usahay mo praise ta mga igsoon kung makapanug-ab na. Mura tag ni kaon permi ba? Kung kano sa mabot ang panalangin, diha pa tamingog, praise the Lord. Pero sa dihang pigot ang kinabuhi, lisod ang dalan, padulong dito sa panalangin, wag you praise the Lord. Di ba? Ang prosperity nagsugod sa imong paghimaya sa Ginoo before niabot ang panalangin. Mo na ang uban, di gyud maabtan sa panalangin, kay di ka kahimaya sa Ginoo sa panahon nga wa pa katagai. Sa ato pa, ang importante sa imo, dili ang Ginoo, ang importante sa imo, ang panalangin. Kay kung way panalangin, walay praise the Lord. Nakasabot ta igsoon, muna nga bisag wala pa ni abot sa ato ang panudlanan, ang kanang atong gipangayo, gikinahanglan sa atong kinabuhi, kay maoro ba nagi-consider gyud sa mga tao, kung nakay kwarta, panalangin, kung wala, way panalangin. Di man gyud na maugod. Nakasabot na mga igsoon. So, pag mawala na sa atong kunahunang ang kwarta ray basihanan sa panalangin, maka-praise the Lord ta. Bisag wala na siya. Kanang kwartahan lang atong gipangandoy. Nakasabot na mga igsoon. So, sa dihang nakahimaya gyapon ka sa Ginoo, ang imong pagpangalaga di mapiktuhan, bisan og nagkalisod ka, kanang wa kay makuot sa bulsa, dili siya babag sa imong pagpangalagad o sa paghimaya sa Ginoo mga kaigsunan. So diha makita sa Ginoo ang imong kasing-kasing, diha mismo anang panahona nga nag-praise God ka even sa imong kalisod, diha nagsugod ang prosperity. Muna, kung dili ka kahimaya sa Ginoo sa panahon sa kalisod, ang magawa ng Ginoo, gano sa nga, mura bag makita sa Ginoo ba, di man ako imong gipangita. Mura ko itugot sa Ginoo nga igabot sa, kanang itagaan ka sa Ginoo, itugot niya bang, maabot sa imuha ang treasure, earthly treasure, makalimot juga sa Ginoo. Kaya nga naman, sa dihan nagkalisod ka, may Ginoo hinoon. Kayod kalabaw man ka, unya ang Ginoo napadapli naman. Nawala man imong pagsalig sa Ginoo. Napoy uban nga puros Ginoo isgutan kay naas kalisod. Unya sa kasing-kasing di makita sa Ginoo ang reality. Walay paghimaya ba? Igora storya. Unya makita nga musimba pero ang motive nimo is different. Di gyapon makita sa Ginoo ang praises. Kay di man makahimaya sa Ginoo ang kasing-kasing nga rong motive. Musimba ka kay nakay panginhanglan, muhatag ka kay nakay panginhanglan, mo-share ka sa pulong sa Ginoo kay nari kay request sa Ginoo lagi. Niya pasting-pastingan pa nimo, mura ka hunger strike. Wala mo guna gi-require sa Ginoo mga igsoon. Ang gi-require sa Ginoo is your praises when you do it. Pahinungod sa Ginoo, paghimaya sa Ginoo, dili nga kanabitong naa kay request sa Ginoo, na ako gipangayo sa Ginoo, ako ning buhaton. Kay inighatag na, di nakambuhat. Pareha na sa mga anak na ito ba, nagbuutan-buutan, kay naipangayoon. Sila madawatan na, buhian ng silhig, buhian na ang mga, di na manglimpyo. Mawagtang na. Maunay kapait, mga igsoon. So, ang fruitlessness is the problem. So, kinahanglan mo transcend ta ngadto sa fruitfulness. No? Fruitfulness. Magsugod
ang panalangin sa dihang mamunga ka. So, ang makapakgang sa imong pagbunga sa dihang gitutukan nimo ang imong problema, unya di ka kahimaya sa Ginoo tungod sa problema, at di gyud na maabot dito sa panahon mga kaigsunan nga mamunga ka kay diha man ang mububo ang Ginoo panalangin, di ba? Naman na. Sa dihang makadakag bunga diha sa Ginoo. O siya gingon, pangayo bisag unsa. Pangayo bisag unsa. So ang makapabari na to kanang mag-agad ta sa situation. Daghan na kayong opportunity gihatag sa Ginoo nato mga igsoon. No? How do we handle it? Situation. Kay kung wa ka kasabot sa imong gibuhat, for example, BIIT is a new company. This is not only outing. It is making a document. I-document na nila. Katong yacht, katong kanang Virgin Island. It is part of establishing the company. So wala ta ni adto didto para maglingaw-lingaw lang. Ni adto ta didto to make a legacy. Kung wa ka kasabot ana, dili man nimo maplansa gyud ang tanan nga smooth. Simi ka maon eh. Mo anak ka ba imong utok ba maon eh. Mo ra ni atong gianhe. Di ba namagi mga tao nga na mulubulo bitaw na may gareklamo. Kalayo ani mo ra ni atong gianhe diri. Di gyud ka appreciate bitaw. Unsa may purpose ganun ni adto ta? Fellowship. So nag-fellowship ba ta? Oh, yes. Oh. Yaman man mo nakita ang purpose, mo na kag-uli. Di ba? So, kung nakasabot ka sa purpose, it's done. Nahimo na to. Di ba? Nakasabot na igsoon? Muna nga, kung wag ka kasabot sa purpose, nganong appeal ka sa church? Magsigil at kagkakitag mga problema, kanang daga kay makitaan nga mga koreksyonanan, kintahay nga ikaw, number 1 kang koreksyonanan, wag kay baw. So mo na ang kasagaran, morag epidemya sa mga kasimbahanan, mga igsoon, we can see a lot of people nga fault finder. Kana mga tao nga fault finder, they are the fruitless Christian. Pero kato mga fruitful, duko to eh. Duko. O tanawa, majority nga naa diri tonight, nakaadtog Virgin Island. Dahil man, kasabot mo? Nakaadto og Virgin Island. Because we know the purpose, nga nung walitag simbahan. We know the reason. Isaiah 54, verse number 1. Unya, luksuta sa 5 to 8. Tanawa kung sa gisulti sa Bible. Sing. Kasi ang nag-sing. O barren. Thou that didst not bear, break forth into singing, and cry aloud. Thou that didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Tanawa, di ba ka nagtanaw ka mga kaigsunan sa mga kanang nagkalisod? Daghang anak. Daghang anak, no? Thou that didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife. Kinsay noon tong credible kayo nga makaanak, wala inoon. Pero katong mga pirti nagkalisod, tanawa, mga anak kalinya, murag yung mga piso sa manok. Daghan kayo. Unya, basulon pang gobyerno. Nganong nanaghan ilang anak, wa sila ikabuhi. Ingon na lang mahitabo, pero ningon ang Ginoo kamo nga capable mo buhi, ayaw mo ka discourage. Ningon ang Ginoo, sa panahon nga ikaw barren, sing. Do not complain. Sing praises, Lord. No? Honor God in your life.
Ingon diri, break forth into singing. Lalimag ka ng word nga break forth. Ala, kanta taman sa ginhawa, himaya ang Ginoo, cry aloud, thou that didst not travail with child. Unya, masuya inong ka ato mga, kalisod ninyo sila, digano ganak, oy. Sulo ni mong Ginoo. Ayun na, pamasol si Ginoo. Nganon di man na ito angay basulo ng Ginoo. Nganon di man ta angay kanang mag-uul sa atong situation. So kung kana sa kuan man na, sa kanang personal, what about the church? Pwede ba mahimong barren ang church? Walay namunga sa mga katawhan sa Ginoo. Katuhinoong mga simbahan nga way klaro ang kaluwasan, katong simbahan nga way klaro ang doktrina, pirti panaghan sa mga tao. Nga magtanaw na ikaw, bisig panaway, tanawan ng imong kaugalingon, naghimaya bakas Ginoo. Sa dihang gamay pa, no, gamay pa ang naa diha. Nakahimaya batas Ginoo, tinuod ba ato pagsimba? So nganong ato man ang buhaton, tanawa sa verse 5 to 8. Ingos Bible, for thy maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth, shall he be called. Kung ano di man mabalaka, tanawa o. Di ba? The church is married to God. The church will become the bride of the Lord. Kung ano magulguol man ta. Dapat na diha atong pagsalig. Verse 6, for the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth. When thou wast refused, saith thy God. So, gitawag ka, mura ka o ka nang gi-refuse, tanawag ingon diri, when thou wast refused, saith thy God. Ingon diri sa primero, nag-grieve ka in spirit, and a wife of youth, pero wala kay anak, ay kabala ka. When thou wast refused, saith thy God, verse 7, for a small moment have I forsaken thee. Small moment lang yan. Tanawa ha? Gi-allow sa Ginoo nga mahitabo nga wala usa. Small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. Verse 8, in a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. Oh, yeah, ang problema, dito ta nagtutok sa for a moment. Disuros kinabuhi, for a moment. Ngayon naot pa, makapasartaan ng for a moment, mga kaigsunan, nga mag-praise gyapon ta sa Ginoo, magimaya gyapon ta sa Ginoo, bisan aning for a moment nga lisod, for a moment nga murag tanaw na to, barren ta. Kay maabot ta aning portion, mga kaigsunan, with great mercies will I gather thee. Unya diri sa ubos sa verse number 8, will I have mercy on thee. Nara? But with everlasting kindness. Nawalang imo ra ibugti, mga kaigsunan, ng everlasting sa for a moment, nakadiha, nakadwell, imo man gibalihin noon. Ang for a moment mo na mag-everlasting para nimo. Ang kanang lisod nga portion, but for a moment. Are you listening? Pero ang katong everlasting, mga kaigsunan, nga ihatag sa Ginoo afterwards, tuwa dito ang tinuod nga panalangin. So, before pa nato ma-experience ang eternal, kanang eternal nga tuwa nata sa langit, I do believe, mga igsoon, nga ipa-experience na sa Ginoo sa ato diri sa kalibutan ang earthly treasure if we know how to use it and if we know the reason why. Nganong kinahanglan ng taana? Because God wanted us to be fruitful. So, ay kagool, pila nakakatuig, wadjug kay bunga. You are barren. So, ayaw tuguti nga ang imong for a moment nga portion unta, imo na nang murag a lifetime na nimo. Wadjug koy bunga, pastor.
Pamunga, oy. Himaya ang Ginoo. Maabot na sa portion ng mamunga ka. Number 2, expansion without limitation. Panalangin At tanawag unsay gingon sa Ginoo ha? From barren to fruitfulness. Unya tanawag unsay promise sa Ginoo, unsay iyahang gitudlo nato mga igsoon. If you believe in God, you need to expand first before the blessing will come. Mangandam kadaan, dili kay una pa ka magpadako sa diyang naana. Di ba? Prosperity requires faith-filled action. Making room before the blessing comes. Andama na nimo. Mao gina exactly gibuhat ni Dr. Babiuso. Giingnan siya sa mga men. What happened to this preacher? To this pastor? Kagamay ra nato nganon dako man kaayo ni ang building. Tanawa ra. Nganong maghuwat magka nga mangabot na mga tao una pa ka magtukod og dako. Kung nag-expect kag panalangin, make room for the blessing. Did you expect blessing? Make room. Ang dami. Muna kita. Ngayon ka nga, gamay pa ta, pastor. Let's make a big building. Together, we can do it, mga igsoon. Believe in God. He will allow that thing to happen. Let's make room. How many members we are desiring to have in the church? How many? Hello? How many? Then let's make room for that blessing. Di ba? How much money do you want to handle in your life? Make room sa imong kaugalingon. Change your mentality, mindset. Change your heart. Padak-ay mong psychological wallet. Padak-ay mong faith. Kay kanang little faith, big amount of money, lumos ka. You will forget God. Ang imong pagtuo, mabalhin dito sa kwarta. Dili ngadto sa Ginoo. Because if your faith is little, ngadto sa Ginoo, igabot na ng bilyon, ibalhin na nimo imong pagtuo dito. Di ba? Usbo na nimo ang kanang prinsipyo sa Ginoo. Ibalhin na nimo dito sa prinsipyo sa kwarta. Muna, make room. Amen. Make room, mga kaigsunan. 2 to 4. Isaiah 54, 2 to 4. Ingos Bible, enlarge the place of thy tent. Amen. Enlarge. Padakadaan. Kingnan, barren. Amen. Enlarge. Gano'n ko mapadak, wabag ko yung anak. Di mando nas Ginoo. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitation. Spare not. Lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. Pangandami. Pangandami. Verse 3, for thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited. Woo! Kinsay kingnan? Barren. It is God who speak. This is the word of God, mga igsoon. Mana, kung ikaw, Kristohanon ka, unya, tanaw nimo, murag naamag ko sa kalisod. Oy, maybe ang imong panudlanan, barren. Di gyud ka produce. Ang imong kinabuhi, di ka produce og kanang earthly treasure. Di mo ko na nato i-produce, ato mo ko na dawaton sa Ginoo God. Musunod lang kita sa iyang gusto. Ang atong buhaton, enlarge, prepare for it. Andamo na to atong kaugalingon. In verse number 4, fear not, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame. For thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood anymore. Panalangin na, mga igsoon. Expansion without limitation. So, asa man na maka-expand ka without limitation?
before the blessing comes. Expand with no limit. Break forth. Laliman ka anak mga igsoon. O karon no, we are expanding na our kanabitong circumference of witnessing. Na we put our self into the place where people are gathering. And witness them with your life. Kaya ka how to witness people with our life? Kinanglan abti ka, mananaw ka, asa may need, dito ka, fill in ka. Dili kay ikaw mo'y magsigig kuhag attention, kay ikaw mo'y naay need. Ang Kristohanon sa diyang moadto ta sa grupo, moadto ta bisan asa, ang atong thinking always mga kaigsunan, how could I be a help? Dili kay ikay magsig tabang, wa magini tabang nako, uya po nako, ano batia po ani, uy. Kinaabayag yun tayo need. So it is your need versus their need. So ano na amang kadiya? Para mo enjoy? Mo na musika pangita og need. Naka na magsika pangita og kinsay mo tabang di mo para malipay ka. Pero kung naa ka diha to express Jesus in your through your life, kung naa ka diha to be a witness, ang imong concern mga igsoon, how can you help? How can I help? How can I help? Mentality. Mao na dapat masabtan nato mga igsoon. Then if we can do that, panalangin. Makapreparar gyud ta sa atong kaugalingon. So, ang prosperity, unsay gi-require? Faith-filled action. Faith-filled action. Making room before the blessing comes. Nindo ta ani oy. No? Ako gi-expect kog panalangin, let's make room. Mo ni kini atong kaugalingon mga igsoon, ato na i-prepare. Di ba? O pareha na sa natay napo kawalit. Make room. Ang uban duha ra kawalit, usa kawalit. Make room. Unsa man kawin nag-expect kag panalangin. Di ba? Nya butangan nimo bisag tag $500,000 lang. Oh, tag $500,000. Make room. Panaway gabot sa panalangin. Basig mi yung kang siyang oy. So pagsayang nga, wa man ka nag-make room. Wa man na pag avail na tuog kanang asset karon nga very affordable. That is making room for the blessings to come. Ingana mga kaigsunan, wala ba si magbasol ka sa unahan ba? Because you did not do what needs to be done now. Para sa itong Kristohanong kinabuhi, if we do not do what needs to be done now, do not expect that the blessing will be poured out later on. Pero kung wa ka, mga igsoon, wa ka nag-expect, you will not do what needs to be done. I don't care. Mo na, kung sa'yo may ingon sa Ginoo para bubuan ka sa panalangin. Uli sa tithes, bubuan kang panalangin. Oh, did you care? Nah, amot na lang kung muhit ang imuhang kuhan, Brad Jemar, muhit ba og $1? Mo tithes pa mo? Or maingon mo, di na ko nakuhaon para dili ko maka-tithes. Paubso na Ginoo ang value. Siya may nagbuot. Pero kung ang mga Kristohanon, mo tithes gyud, ang Ginoo mo pataas sa value na. Pataas pa jud. Di ba? O what if mag 1,000 mga igsoon ang usa ka piece? Ha? 1,000 per piece. Gamay naman na, suma sa mga nakita na to sa uban na mga coin. Gamay na. Kinay uban na nag 20,000, nag 30,000 per piece. Di ba? Nya kanina ay kalihukan, naay community, naay movement. Nadindiin na sila, naningkamot na ang management, naningkamot na maka-spread out. No? Kita gani mismo.
nanatay US, grasya sa Ginoo. Di ba? Ang pagkataga na, pagpadako na sa atuang kuan, sa value, sa atong gigunitan. And you are not making room. Unsay tukar na? Oy, oy, oy. Sayang. Mo na diha. So, expansion without limitation. Pag naa ka sa Ginoo, may tabog yun na mga kaigsunan. Alright, number 3 and last, protection with vindication. This is not only about money. Always remember that. Blessing is not enough. Nga matawag nimo kwarta ra imong giingon nga blessing, that is not enough. Kinahanglan na agyud tay protection with vindication. Prosperity is not just about gain. It includes divine defense. So how can we have a divine defense? Do not rob the Lord. Do not displease the Lord. Di ba? Kay nasubraan na ka sa kuan ba? Hastang Domingo, ibaligya na nimo. Di na ka kahinumdom nga naday Ginoo. Ingon ana mga kaigsunan. So kung mutuman na kita sa Ginoo mga kaigsunan, nothing is impossible with Him. May experience yun na nato nga verse. Di ba? Pero always remember, diri sa atong pagbuhat-buhat kaning mga resources, this is not only about gain. Kinahanglan ta og divine defense. Mga igsoon, 15 to 17. 15 to 17. O sa Gingos Bible, behold, they shall surely gather together kaning mga kaaway, kaning mga masuya. O sa dihang na kuyawan na sa kinabuhing Jema rong panahon na ni Remart, ni Mike, kuyawan niya nakailabi sila nga kuan kanang unsa ra ka ba? Si Brother June, kuyawa, pag adtos kamutis. Ikaw na June? Di ba? So perting suyaan nila. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Inom to me. Not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Hallelujah. Na magimasuya. Pero lagi, kung di nimo tulison ang Ginoo, dili nimo i-displease ang Ginoo, you are under His defense. Ayaw jog salig, daghan na kay kwarta. Ay, pwede na mahadlok na sila nako. Without the divine defense, you are not safe. You are not safe. Pero kung naa kay divine defense, mga kaigsunan, tuwa na. Ingon ang Ginoo, magpundok na sila, not by me, pero si kinsa man to ang mag-gather together against you. Ingon ang Ginoo, mga kaigsunan, they shall fall for thy sake. Kana sila, they will fall. Muna yung nakanindot. Di ba? Against thee. Ingon ang Bible. Kana mo kontra nimo, masuya nimo, dauton ka, gubon ka, imong reputation, gubon. Protectionan ka sa Ginoo. Another behold, 16. Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work, and I have created the waster to destroy. Allah. Bisan pag sila magpaligo na sila para ikaw gubon ka, ingaw na Ginoo, nag-send na kong smith. Di ba? Nga mo increase sa fire, mga igsoon, ya, destroyer, ang gingon niya dito, waster to destroy. Diri na to, tanawa ko sa kaaway ni, sa verse 16, mo ni buhaton si Ginoo sa mga nagplanog dautan nimo. What about sa katong nituo, nagpasalamat, naghimaya si Ginoo, 17. Yung 17, no weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall rise against thee, mga marites, mga maritos, in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.
Mao na nga pag moabot na si earthly treasure, mga igsoon, make it a biblical prosperity. Always make it biblical. Do not forget the one who gives. It is the Lord. Do not forget the one who allows nga ang treasure moabot sa atong kamot. Di ba? Ang atong heritage is not the money alone. Unsa atong heritage? The divine defense. That is part of our defense. Muna giingon diri sa last part, this is the heritage of the servant of the Lord. Nga dili ka madaot sa mga taong nagplanog dautan. Kung dili ang mahitabo sa imuha, protected ka, because there is no weapon that is formed against thee shall prosper. Even the tongues of the unbelieving people, even the tongues of those who are trying to destroy your name. Ningon na Ginoo, promise niya, that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. Mao na atong heritage. Na? Dili ta madaot, dili ta ma-destroy, because the one who is protecting us is the Lord. O, diba? Mo ni nindot, pag ang imong prosperity is biblical. Kaya di man nimo kalimtan, mga kaigsunan, ang tinuod nga nag-alaw nga moabot na nimo. Mo na nga ato na mabuhat diri sa kalibutan, mga igsoon, ni apil man ta anang kalihukan, di ta mahimong sutil. Are you listening? Di sa ta mahimong proud. Diri sa gi-entrust sa Ginoo nato nga simbahan, kinahanglan magmakugihon ta. Because that is the reason why God gave us resources. Let's witness. Amen? Through our testimony, kinahanglan makita gid nila mga kaigsunan, bisag asa pa sa Linan Green ug sa kaning BIIT nga atong gibuhat, kaning cookware unay man ni nato. Pero let's witness them with our life. Tamay manaot nimo, nay mo kanang bitaw manaot pasabot, mosulti sila og di tinuod ba against you. Promise sa Ginoo, siya bahala na. Ayaw kanang tagda ang istorya, ayaw pa bother sa ilang mga actions, because ang Ginoo may bahala na. Ang imo rang buhaton is to keep on witnessing with the life of Christ through you. Di ba? Dili man pasabot nga kanang magpadaog-daog na lang kita, pero do not go beyond anger. Do not go beyond bitterness. Do not go beyond nga moabot na ka na mga point nga ingon ana na masuko na ka, magbitter na ka. Do not go beyond the line, mga igsoon. Pwede ka mahimong firm, pwede ka mahimong musulti ka sa tinuod nga di ka kauyon, wala ko kanang wa ko naglago ta, wala ko kauyon. Kanang ingon ana ba? Kala sakto na. Di pasabot nga di ko muuyon, nasuko ko nimo. Oh, di ko uyon. Ingon ana ba? Dili kay masuko ta, magburuka ta, mga igsoon niya. May kita mo kuting-kuting atong mga dili ta ganahan to at mo dwell dito. Ayaw na. Kay ang yawa nagbutang ang mga pakapindiha para muulbo ka. Nakasabot ta, mga igsoon. So dapat dili ta magpatintal sa atong kaaway. Maybe we are in our tent today, but do not forget, there is a triumph ahead. Hello? There is a triumph ahead. So, what will you do in your tent? Praise God! Praise God! Even you are barren, even you are little, even you are vulnerable kung kahit ano, nga pwede tang i-destroy, pero praise God. Praise God. Do not forget to praise God. Di ba? So what can you do in your tent according to point number 2? What can we do? Make room. Make room. Prepare for the blessing. Make room for the blessing.
Widen, expand, stretch. Ayaw kahadlok. So how can we do that? Mindset. Widen your heart. Di man na nito mainat ng simento. But we can stretch our faith. We can stretch our psychological wallet. Are you listening? So what is the instruction of God? What can we do in our tent? Sa point number 3. Never lose the divine protection. When the blessing comes, do not forget God who gave it. Do not forget God who allowed it to happen. Maunay nakanindot mga igsoon. So, the tent of triumph. Ayaw kagoon. Kung naakas kawadon karon, ayaw kagoon. Kung unsa may gidakon sa imong tent karon, ayaw kagoon. Amen? Rejoice and be exceedingly glad because our Father in heaven, mga igsoon, is the creator of everything and He is our Father. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for allowing us to hear a message that encourages us to keep on in spite of how little we are. And I pray, Lord, that you will allow us, O God, to worship you, to praise your name, even sa situation sa matag-usa, Lord, na matawag nga naa sa kawadon, naa sa kaluyahon, but help us, Lord God, to consider what you can do through us. So help us, Lord, to stretch our faith. Help us, O God, to make room for the blessing that may come to our life. And help us, O God, not to worship the blessing, but help us to worship you, to honor you, to praise you with what you have entrusted to us. Thank you, Lord. And we also thank you for the invitation tonight. May you please allow your people to kneel down and thanking you, O God, for this message that you have given to us. This is for your glory, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Why don't you come?